Yo, what's up guys? Sa mga first timer dyan sa gym na gustong mag-gym, may share ako sa inyong tips. At bago yan, yung workout natin guys ngayon is para sa chest. Dito sa video na to guys, isi-share ko sa inyo ang mga dapat nating malaman. Kaya tapusin mo yung video para malaman mo baka yung video na to is para sa iyo. Una natin sa listahan guys ay yung wag kang mag-i-ego lifter sa gym. Dahil dyan guys, hindi ka pa naman marunong ng mga proper form. Gumamit ka muna ng mga magagaan na equipment habang pinag-aaralan mo ang mga exercise at proper form. Sa mga ganyang paraan guys, mas makakaiwas tayo sa posibleng disgrasya. Alalahanin nyo guys na kaya tayo pupunta ng gym is para magpaganda ng katawan or magpalaki ng katawan. Kaya iwasan po natin ang pag-i-ego lifter sa gym. Baka dahil dyan sa pag-i-ego lifter mo, mapunta tayo sa hospital. Ang mahal pa naman magpa-hospital guys. Ito guys, sa mga hindi nakakalam ng ego lifter, yan yung nagbubuhat ka ng sobrang bigat kahit mali-mali na yung form mo. Kaya dyan minsan pumapasok ang aksidente. So ito na yung pangalawa natin guys, maglagay ka ng deodorant. Alam nyo naman siguro guys yung deodorant, diba? Bago kayo pumunta ng gym, maglagay muna kayo. Dahil guys, hindi lang tayo ang tao sa gym. Paano kung may amoy ka? Tapos pagsabihan ka ng kasabayan mo sa pagbubuhat or yung ba pakiramdam mo na iniwasan ka ng mga tao sa gym. Ang masakit lang yan guys, kung pagsabihan tayo, diba? Paano kung di natin magustuhan yung pagsasabi sa atin na may amoy tayo? Hindi sumama pa yung loob natin. Samantalang totoo naman. Kaya guys, bago tayo pumasok sa gym, mag-deodorant muna tayo para safe ang lahat. Sa totoo lang guys, mas masarap magbuhat ng wala kang naapektuhang ibang tao. Yun bang komportable ka pagpasok mo ng gym, walang nagtitinginan sa'yo, hindi ka pinag-uusapan, di ba? Ang sakit sa pakiramdam kung ganun na pag-uusapan ka, pinagtitinginan ka dahil nga lang dyan sa kung wala kang nilalagay na deodorant or may amoy ka, di ba? At yung pangatlo natin guys is magtanong. Yan. Alam nyo ba guys na kung mapapansin nyo, kung pupunta kayo sa iba't ibang gym, halos iba-iba sila ng mga equipment or design. Kaya kung di ka sigurado sa gagawin mo, mas mainam na magtanong ka. Dahil ang gustong matuto ay madalas laging nagtatanong, di ba? Sa ganyang paraan kasi guys, mas makakaiwas tayo sa posibleng magiging disgrasya or mas mapapagaan yung pag-workout natin, mas mapapadali. Kaya lagi nating ugaliin na magtanong kung di tayo sigurado sa mga gagawin natin exercise. Or baka hindi lang ikaw ang maaksidente or maka-aksidente ka pa ng ibang tao. Kaya mapapayo ko sa inyo guys, huwag kayong mahihiyang magtanong. Lalong-lalo na sa mga hindi nyo kabisadong equipment or mga machine dyan sa loob ng gym. Hindi masama magtanong guys, basta maayos yung pagtatanong nyo, yung may konting respeto sa pagtatanungan nyo. Diba? Hirap naman yan kung magtatanong ka na parang balasubas. So sino kaya matutuwa niyan sa pinagtatanungan mo? Or baka mainis pa sa'yo. Kaya mas maganda na yung pagtatanong natin is may konting respeto. Lalong-lalo na dun sa mga matatagal na sa gym. Diba? Mas maayos yung pagtatanong mo. So baka turuan ka pa ng mga veterano dyan. So pangapat na tayo guys. Sundin mo yung house rules ng gym. Alam nyo guys, bawat gym ay may house rules sila. Dapat nating sundin yan. For example, ibalik mo yung mga ginamit mong equipment or dumbbell pagkatapos mo gumamit. Ilan lang yan guys na house rules na dapat natin sundin sa gym. Mas mainam guys na magbasa-basa muna tayo bago pumasok ng gym. Yung mga house rules kasi madalas nakikita yan sa malapit sa entrance. 5 na tayo guys. Yung sharing. Guys, alalahanin natin na pare-parehas tayong nagbabayad sa gym. Kaya mas mainam na magtanong kung may gumagamit ba ng equipment. For example guys, yung cable crossover. Kung nakikita mo na nag-iisa lang yan sa loob ng gym at maraming gumagamit, pwede mo naman silang tanungin kung pwede bang sumabay or wala bang gumagamit. Lalo na guys kung punong-puno ng tao ang gym. Kaya magbigayan tayo at konting respeto sa iba na nagbubuhat. Kasi ang iba guys, ganito yan yung mga baguhan. Hindi pa nga tapos ng exercise nila, pupunta na sila doon sa ibang equipment or yung mga dumbbell. Iniiwan nila. Tapos kung gagamitin mo na yung dumbbell, isasabihin nila na hindi pa sila tapos. Kumbaga, sinosolo nila yung mga equipment. Okay lang yan kung maraming equipment sa loob ng gym. Paano nga kung punong-puno ng tao ang gym. At ito na yung panghuli natin sa listahan guys, respeto sa mga babae. Guys, pag may mga nakasabayan kayong babae sa pagbubuhat, lalo na yung mga magaganda at madalas na masikip ang mga suot nila, wag naman yung tititigan sila, lalong-lalo na sa mga masisilang bahagi ng kanilang katawan. Guys, sa mga hindi nakakalam, sobrang nakakailang yan sa mga babae na kung makatitig ka naman na parang mo nang lulunukin. Baka mamaya nandun pala yung boyfriend nung tinititigan nyo. Baka pagmulan pa yan ng gulo or away. Kaya respetuhin natin ang mga babae sa gym. Tandaan nyo guys, lalo na doon sa mga baguhan na gustong pumasok sa gym,
Dahil kung maiwasan mo ang mga dapat iwasan, matatandaan kayo nila. Dahil sa maganda mong pakikisama sa loob ng gym. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Sana namin natutunan kayo at doon sa mga baguhan, payo ko sa inyo. Pakinggan nyo na mabuti yung mga sinabi ko at i-apply nyo sa sarili nyo para makaiwas tayo sa mga dapat nating iwasan. Ayun lang, ingat and God bless.